Paano kung sinabi ko sa iyo na ang mismong simbahan na iyong pinapasukan ay maaaring humantong sa iyo ng diretso sa impyerno? Tunog na matinding, di ba? Ngunit binabalaan tayo ng Biblia sa Mateo 7:15, mag-ingat sa mga maling propeta na lumapit sa iyo sa damit ng tupa ngunit sa loob ay mga lakas na lobo. Hindi lahat ng simbahan na nangangaral tungkol sa Diyos si Hesukristo at ang Biblia ay tunay na gumagabay sa mga tao sa kaligtasan. Ang ilan ay talagang hinihila ang mga ito mula sa katotohanan. Ngayon, inilalantad namin ang 3 uri ng mga simbahan na niloloko ng milyong mga naniniwala. At kailangan mong malaman kung ikaw ay nasa isa sa kanila bago ito huli. Ang mga simbahan na ito ay nag-twist sa banal na kasulatan, manipulahin ang pananampalataya at patahimikin ang katotohanan tungkol sa kasalanan at pagsisisi. At ang pinakamasama sa lahat, pinapagaan nila ang mga tao na ligtas sa espiritual kapag, sa katotohanan, sila ay lumulubog pa mula sa Diyos. Sinasabi ng Biblia sa Oseas 4:6, ang aking mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Dahil ngayon, hinihila natin ang kurtina sa mga mapanlinlang na simbahan na ito ang hinihimok ng kasaganaan, syncretistic, at ang mga tumanggi na tumawag sa kasalanan. Kung hindi mo alam kung ano ang nangyayari, maaari mong mapanganib ang iyong walang hanggang kapalaran nang hindi man ito napagtanto. Kaya bago tayo magsimula, hilingin ko sa iyo, ipinangangaral ba ng iyong simbahan ang buong katotohanan o sasabihin lamang sa iyo kung ano ang nais mong marinig? Mag-drop ng isang puna sa ibaba at ilantad ang mga mapanganib na turo na ito. Siguraduhing mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga makapangyarihang mensahe tulad nito. At ngayon, sumisid sa unang simbahan na humahantong sa libo-libo sa pagkawasak. Ang kaunlaran ng ebanghelyo ay kumalat tulad ng wildfire. Niloloko ang milyon-milyong taimtim na naghahanap ng Diyos. Ang mga simbahan na ito ay nangangaral na ang material na kayamanan ay tanda ng pabor ng Diyos, naganap na aalsa sa katotohanan sa Biblia. Pinilipit nila ang Lucas 6:38, bigyan at ibibigay sa iyo. Pagmamanipula ng mga mananampalataya sa pag-iisip na mas maraming ibinibigay nila. Mas mayaman sila, ngunit mag-pause para sa isang segundo. Ipinangako ba ni Jesus ang kanyang mga tagasunod sa pananalapi? Hindi. Si Jesus mismo ang lumakad sa mundong ito ng walang luho at ang kanyang mga alagad ay hindi rin mayaman na lalaki. Sa katunayan, nagbabala ang Biblia laban sa pag-ibig ng pera na nagsasabi sa 2 Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig ng pera ay isang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya bakit pinipilit ng mga simbahan na ito ang katumbas na pananampalataya na may pakinabang sa pananalapi? Ang problema ay hindi lamang ang mensahe, ito ang mga messenger. Marami sa mga mangangaral na ito ay nakatira sa luho, nagmamaneho ng mga mamahaling kotse, nakasuot ng damit ng taga-disenyo, at naninirahan sa mga multimilyong dolyar na mansyon habang ang kanilang mga kongregasyon ay nagpupumilit na magbayad ng upa. Ito ang kabaligtaran ng itinuro ni Jesus. Hugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Hindi niya inaasahan na punduhan nila ang kanyang pamumuhay. Ang totoong pananampalataya ay hindi sinusukat sa laki ng iyong bank account, ngunit sa pamamagitan ng iyong pakikipag-ugnay sa Diyos. Malinaw na malinaw ng Biblia sa Mateo 5:9-21. Huwag mag-imbak para sa iyong sarili sa mga kayamanan sa mundo, ngunit mag-imbak ng mga kayamanan sa langit. Gayunpaman, ang mga simbahan na ito ay nagsasabi sa mga tao na habulin ang kayamanan na parang iyon ang pangwakas na patunay ng banal na pabor. At huwag kalimutan ang mga maling pangako na ibinebenta nila. Narinig mo na ba ang isang mangangaral na nagsabi, kung naghasik ka ng isang binhi na $1,000, pinarami ito ng Diyos? Hindi ito Biblia. Pagmamanipula ito. Sinasamantala nila ang desperasyon ng mga nahihirapan sa pananalapi na nakakumbinsi sa kanila na ang pagbibigay ng mas maraming pera sa simbahan ay magbubukas ng isang supernatural na pambihirang tagumpay. Ngunit sa Biblia, si Jesus ay hindi kailanman sinisingil ng sinuman para sa isang himala. Ang mga apostol ay hindi kailanman nagtakda ng isang presyo para sa mga pagpapala. Sa halip, ipinangaral nila ang pagsisisi, pananampalataya at pagsunod kay Hesukristo. Kaya bakit ang mga modernong mangangaral ay kumikilos tulad ng mga tindero na nangangako ng pagbabalik sa pananalapi sa halip na walang hanggang kaligtasan? Narito ang tunay na panganib. Ang mga maling ebanghelyo na ito ay nagbubulag sa mga tao sa katotohanan. Sa halip na maghanap ng kabanalan, pagsisisi at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang mga mananampalataya ay nahuhumaling sa tagumpay sa lupa. Sinimulan nila ang pagsukat ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kung gaano karaming pera ang mayroon sila,
Sa halip na sa pamamagitan ng kanilang pangako sa salita ng Diyos, huminto sila sa paghanap muna ng kaharian ng Diyos, tulad ng iniutos sa Mateo 6:23. At sa halip, hinahabol nila ang mga material na pagpapala. Ngunit ano ang sinasabi ni Jesus? Ano ang kabutihan para sa isang tao na makamit ang buong mundo, subalit mawala ang kanilang kaluluwa? Marcos 8:36. Ang panlilinlang na ito ay nakamamatay dahil pinapanatili nitong komportable ang mga tao sa isang maling kahulugan ng seguridad. Marami ang tatayo sa harap ng Diyos sa isang araw na iniisip na sila ay pinagpala dahil sa kanilang kayamanan, lamang na mapagtanto na hindi sila tunay na sumusunod kay Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na subukan ang bawat pagtuturo laban sa Biblia at magtanong, ipinangangaral ba ng aking simbahan ng kabanalan, pagsisisi, at kaligtasan? O sasabihin lang sa akin kung ano ang gusto kong marinig? Sapagkat hindi lahat ng simbahan na pinag-uusapan ang tungkol sa Diyos ay humahantong sa mga tao sa langit, at iyon mismo ang susunod nating matuklasan. Ang isa sa mga pinakadakilang panganib sa espiritual ngayon ay ang pagtaas ng mga simbahan ng syncretistic mga lugar na naghahalo ng Kristyanismo sa mga tradisyon ng pagano, pamahiin, at mga ritual na gawa ng tao. Ang mga simbahan na ito ay nagsasabing sundin si Hesukristo, ngunit sa katotohanan pinaghalo nila ang salita ng Diyos na may mga kaugalian na walang kinalaman sa Biblia. Hindi lamang ito isang modernong issue. Kahit na sa mga panahon ng Biblia, binalaan ng Diyos ang kanyang mga tao laban sa paghahalo ng katotohanan sa panlilinlang. Sinabi ng Jeremias 10:2, "Huwag malaman ang paraan ng mga bansa." Gayunpaman, maraming mga simbahan ngayon ang nagpapakilala ng mga kasanayan na sumasalungat sa mga utos ng Diyos na nangunguna sa mga mananampalataya. Masusing tingnan, nakita mo na ba ang mga simbahan na binibigyang diin ang mga ritual sa pagsisisi? Itinataguyod nila ang mga bagay tulad ng pinahiran na langis, mga himala na tela, o espesyal na tubig, na parang ang mga bagay na ito ay may hawak na banal na kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nagmula sa Diyos lamang. Si Jesus ay hindi nagbigay ng masuwerteng mga anting-anting. Nagaling siya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi mga bagay. Sa mga Gawa 4:12, malinaw na sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan ay matatagpuan sa wala ng iba, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa sangkat auhan kung saan dapat tayong maligtas. Kaya bakit kumikilos ang mga simbahan na ito na parang kailangan mo ng isang bagay na dagdag upang ma-access ang Diyos? Sapagkat ang pananampalataya nila ay nagiging sagradong pagsamba sa negosyo, at pagkatapos mayroong pagsamba sa mga imahe at tradisyon ng tao. Marami sa mga simbahan na ito ang nagpataas ng mga estatwa, labi, o kahit na mga pinuno ng relihiyon sa isang banal na katayuan na naghihikayat sa mga panalangin sa mga banal sa halip na direktang pakikipag-ugnay sa Diyos. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Exodo 20 ni Moral 5 utos, hindi ka gagawa para sa iyong sarili ng isang imahe, hindi ka dapat yumuko sa kanila o sumamba sa kanila. Hindi kailanman sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na ilagay ang kanilang pananampalataya sa mga bagay o tagapamagitan. Tinuruan niya silang manalangin ng diretso sa Ama. Sinasabi ng Mateo 6:6, kapag nagdarasal ka, pumasok sa iyong silid, isara ang pintuan at manalangin sa iyong Ama na hindi nakikita. Gayunpaman, itinuturo ng mga syncretistic na simbahan ang mga tao na maghanap ng kapangyarihan sa mga ritual kaysa sa isang personal na kaugnayan sa Diyos. Ang panlilinlang ay tumatakbo ng malalim dahil ang mga simbahan na ito ay nag-aalok ng isang komportableng relihiyon, isa kung saan ang mga tao ay maaaring hawakan ng kanilang mga dating tradisyon habang naramdaman pa rin ang Kristiyano. Hindi nila hinamon ang mga mananampalataya na iwanan ang kanilang nakaraan, ngunit sa halip, binago nila ang Kristyanismo upang magkasya sa mga kagustuhan sa kultura. Ito mismo ang ginawa ng mga Israelita nang pinaghalo nila ang kanilang pagsamba sa Diyos na may mga paganong kaugalian, at oras-oras, ito ang humantong sa kanila sa espiritual na pagkawasak. Lagos Heritage Blasto ng 33, inilarawan ang pag-uugali na ito. Sinamba nila ang Panginoon, ngunit nagsilbi rin sila ng kanilang sariling mga Diyos, alinsunod sa mga kaugalian ng mga bansa. Pamilyar sa tunog, ang totoo, hindi ka maaaring magkaroon ng kapwa sa mundo. At si Hesukristo, hindi mo maaaring paghaluin ang katotohanan sa mga kasinungalingan at asahan na magmana ng kaharian ng Diyos. Ang mga simbahan na ito ay niloloko ang mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng isang pananampalataya na hindi nangangailangan ng pagbabago, walang pagsisisi,
walang pagbabagong anyo. Ngunit tinawag tayo ni Jesus na tanggihan ang ating sarili, kunin ang ating krus at sundan siya. Lucas 9:23. Nangangahulugan ito na iwanan ang mga maling doktrina at makamundong tradisyon. Dahil sa pagtatapos ng araw, ang isang simbahan na hindi hamon sa iyo na baguhin ay isang simbahan na hindi ka maghanda ng kawalang hanggan. At habang sumusulong tayo, kukunin natin ang isang mas mapanganib na panlilinlang, ang pagtaas ng mga simbahan na tumanggi ng mga aral tungkol sa kasalanan. Ang isa pang pangunahing panlilinlang sa mundo ngayon ay ang pagtaas ng mga simbahan ng ganap na pagpaparaya, mga lugar na tumanggi ng mga aral tungkol sa kasalanan, pagsisisi, at kabanalan dahil ayaw nilang masaktan ng sinuman. Ang mga simbahan na ito ay nakatuon lamang sa pag-ibig at pagtanggap, ganap na hindi pinapansin ang katotohanan ng paghuhusga at katuwiran. Ngunit maging matapat, ang Biblia ay nagtuturo ng isang pananampalataya ng walang mga kahihinatnan, ganap na hindi. Malinaw na sinasabi ng Hebreo 12:14, nang walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Gayunpaman, ang mga simbahan na ito ay hindi kailanman pinag-uusapan ang tungkol sa kabanalan. Mas pinipiling mangaral ng mga mensahe na nagpapasaya sa mga tao sa halip na akayin sila sa totoong kaligtasan. Ang problema ay hindi lamang ang sinasabi nila, ngunit kung ano ang kanilang iniiwan. Marami sa mga simbahan na ito ang pag-uusapan tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ngunit hindi nila kailanman babanggitin ang impyerno, kasalanan, o ang pangangailangan para sa pagsisisi. Bakit? Sapagkat ang mga mensahe tungkol sa kasalanan ay nagkukumbinsi sa puso ng mga tao. At ang pagkumbinsi ay hindi komportable, ngunit si Jesus ay hindi kailanman nasukal ang katotohanan. Sa Mateo 7:13-14, pinalaan niya, malawak ang kalsada na humahantong sa pagkawasak at marami ang pumapasok dito. Ngunit maliit ang gate at makitid ang kalsada na humahantong sa buhay at kakaunti lamang ang makahanap nito. Gayunpaman, pinalawak ng mga simbahan ang gate na ginagawang isang mabuting relihiyon ng Kristyanismo sa halip na isang tawag sa katuwiran. At narito kung saan mas mapanganib ito, muling tukuyin nila ang kasalanan. Sa halip na tawagan ng mga tao na magsisi, hinihikayat nila silang yakapin ang kanilang mga kasalanan bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ibinato nila ang Roma 8:1 na nagsasabing, wala na ngayong pagkondena para sa mga nasa kay Kristo Jesus. Ngunit ganap nilang binabaliwala ang susunod na bahagi na hindi nabubuhay ayon sa laman, ngunit ayon sa Espiritu. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na tanggap ang kasalanan. Sinasabi nito na dapat nating talikuran. Sinasabi ng mga simbahan na ito sa mga tao na mahal sila ng Diyos tulad nila, ngunit nakalimutan nilang sabihin na tinawag din sila ng Diyos na magbago. Ang ganitong uri ng pangangaral ay lumilikha ng isang maling kahulugan ng seguridad na pinaniniwalaan ng mga tao na mabubuhay sila, subalit nais nila at magmana pa rin ng kaharian ng Diyos. Ngunit ang Galatia 10:19-21 ay malinaw. Ang mga nabubuhay na tulad nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Inililista ni Pablo ang mga kasalanan tulad ng sexual na imoralidad, idolatria, paninibugho, pagkalasing, at higit pa, nagbabala na kung walang pagsisisi, walang kaligtasan. Ngunit iniiwasan ng mga simbahan na ito ang mga paksang ito, sapagkat natatakot silang mawala ang mga miyembro, donasyon, at katanyagan. Sa halip na matakot sa Diyos, natatakot sila sa mga nakakasakit na tao. Kaya narito ang pangwakas na tanong. Ang iyong simbahan ay humahantong sa iyo na mas malapit sa Diyos o pinapaginhawa mo lang? Sapagkat ang isang simbahan na hindi kailanman nagkukumbinsi, hindi kailanman mga hamon, at hindi ka tatawagin sa pagsisisi, ay isang simbahan na hindi ka naghahanda ng alanghanggan. Si Jesus ay hindi kailanman ipinangako ng isang komportableng ebanghelyo. Sinabi niya, ang sino mang nais na maging alagad ko ay dapat tanggihan ang kanilang sarili at gawin ang kanilang krus araw at sundan ako. Lucas 9:23. Kung hindi ka hinamon ng iyong simbahan na lumago ka sa kabanalan, oras na upang tanungin, talagang humahantong ka ba kay Kristo? At ngayon, sumisid tayo sa pangwakas at pinakamahalagang tanong, paano mo malalaman kung sigurado kung ang iyong simbahan ay gagabay sa iyo patungo sa langit o panlilinlang? Sa puntong ito ang tanong ay hindi maiiwasan. Ang iyong simbahan ay tunay na humahantong sa iyo na mas malapit kay Hesukristo o sinasabi lamang sa iyo kung ano ang nais mong marinig? Nagbabalaan ang Biblia sa 2 Timoteo 4:3-4. Darating ang oras na ang mga tao ay hindi magtiis ng maayos na doktrina,
Sa halip upang umangkop sa kanilang sariling mga hangarin, magtitipon sila sa paligid nila ng maraming mga guro upang sabihin kung ano ang kanilang ang mga nangangati na tainga ay nais marinig. Ang oras na iyon ay ngayon. Maraming mga simbahan ang tumalikod sa totoong ebanghelyo at pinalitan ito ng kasaganaan, pamahiin at pagpaparaya ng walang pagsisisi. Kaya paano mo malalaman kung ang iyong simbahan ay nangunguna sa iyo? Tanungin ang iyong sarili, ipinangangaral ba ng aking simbahan ang krus, kabanalan at pagsisisi? O nakatuon lamang ito sa mga pagpapala at katuparan sa sarili? Itinuturo ba nito ang salita ng Diyos o pinaghalo ba nito ang mga TR, adisyon ng tao at walang laman na ritual? Tinatawag ba nito ang kasalanan? O maiiwasan ba ang mga mahirap na katotohanan upang mapanatili ang komportable sa mga tao? Si Hesukristo ay babalik para sa isang banal na simbahan, hindi isang simbahan na nakompromiso sa mundo. Ito ang iyong wake-up call. Maraming tao ang ipinapalagay na nasa tamang landas sila. Ngunit sa Mateo 7:21-23, si Jesus ay nagbibigay ng isang kakilakilabot na babala. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang isa na gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Isipin na nakatayo sa harap ng Diyos, na iniisip mong naligtas ka, naririnig lamang na hindi kita kilala. Iyon ang dahilan kung bakit kagyat ang mensaheng ito. Hindi lamang ito tungkol sa kung saan ka sumasamba, tungkol sa kung saan ka gagastos ng kawalang hanggan. Ngayon nais kong marinig mula sa iyo. Ipinangangaral ba ng iyong simbahan ang buong ebanghelyo? O binubuhos ba nito ang katotohanan? Iwanan ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ilantad ang panlilinlang. Kung ang mensahe na ito ay nakakaapekto sa iyo, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso upang hindi ka makaligtaan ng malakas na pagbubukas ng mata na nilalaman tulad nito. At ang pinakamahalaga, ibahagi ang video na ito. Hindi mo alam kung sino ang maaaring matrap sa isa sa mga simbahan na ito nang hindi napagtanto ito. Manatiling malakas sa pananampalataya, manatiling nakaugat sa Biblia at panatilihin ang iyong mga mata kay Hesukristo. Hanggang sa susunod, pagpalain ka ng Diyos.